Tayo po minalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Malapin ni Jesus, yung matamis banal presensya, yung pinadama sa amin sa araw nito. Maraming salamat, malapin na sa paglangsyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin na children's choir, adult choir, youth and single choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay. Salamat po sa mga matatapat. Sa pag-aaral salita, malapin noon ko magpala sa kanakilo ko magagawa. Umasalamat ko sa inyo. So nang dalangin aming ginagalang malapastor. Bless the children once again, Lord, through your word. Ang sinasaway lahat gawa ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Timo sa milipandaan sa pusing spirit, I command you in Jesus' name. Kasal right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto the Lord our God, our Lord Jesus Christ, the King of kings and the Lord of lords. I like to give double honor and respect to the beloved pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. And nabati ko rin po lahat ating mga beloved co-preachers, beloved workers. At of course, we are happy, kasama rin po natin, beloved in-laws, na ating beloved Minister Pongs. Praise the Lord. And sa mga kasama, sa ating mga biblical viewers at sa ating minamahal at ginigiliw ng mga kapatiran, magandang hapon po sa lahat. Po rin naman Pinoon. And nais ko rin po magpaabot ng pagbati sa ating beloved Mama Dear ng Happy Mother's Day. Malapakan natin malapay noon. Amen? At tunay na tayo pinagpala. Nagkaroon po tayo ng beloved assistant pastor na tunay na huwara na ina. Amen? Hindi lamang sa bilang isang mother sa laman, higit sa lahat, mother sa spiritual. Amen? And binabati ko rin ng Happy Mother's Day, aking beloved sweetheart. Pwede natin malapay noon. At sa lahat ng mga anak po namin, ng mga mother na rin, hindi ko na pa may isa-isa. At of course, bago ko makalimutan, lahat ng mga mother na anak nating beloved Mama Dear, nating malapastor, minamahal, hindi ko na po banggitin isa-isa sa dami, minamahal, beloved, mga in-laws, mga apo, na mga mother na ating anak nating mga mahal na magulang sa malapay noon, all the mothers na beloved Almeida family, sa pangunan ng ating beloved Peach, Happy Mother's Day po. Hallelujah. We thank you so much. Thank you so much po na sila po ay kasama natin gumagabay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At sa lahat ng mother, mga kapatiran, lahat po ng mga mother na nandito, beloved co-workers, ating beloved brethren, Happy Mother's Day. Sa aking beloved mother-in-law, si Mama Sarah, sama, ako'y nagagalak sapagkat nung araw pa, kasama-sama ko po yan siya, saan sa kami nakakarating. Beloved Mama Sarah, beloved Michelle sa Japan, aking sister-in-law. Kaya Happy Mother's Day. Zel, kumusta ka dyan? Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sa lahat ng mother, we love you so much. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Happy and blessed Mother's Day. Amen? Palapakan natin mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo, minamahal, naalala ko kasi bilang ina, ating ang beloved Mama Dear, I saw the suffering,
the long-suffering, kanilang pagtitiis. Panguna natin mga pastor, Bilay Mabay, nakita ko, karating na pa ako sa pastoral house, way back 1983, lamahal. Working na po ako sa panahon na yon. Baguhang worker. Nakita ko yung suffering ng isang ina. Dahil puro trials po nung panahon na yan. Pero kahit kailan, makikita mo sila na laging maligaya, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Bago natin tuluyan, I'd like to read the book of Mark, chapter 3, verse 22. Ay po sa aklat ng Marcos 3:22, at sinabi ng mga eskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem, na sa kanya si Beelzebub at sa pamagitan ng prinsipe ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. Amen. And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils cast he out devils. Ang ating malapay noon, tinawag na Prince of the Devil. Siya raw si Beelzebub, prinsipe ng mga demonyo. Ayan, sabi nga dyan. Ang sinabi ng mga eskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem, nasa kanya si Beelzebub, nasa kanya. Ibig sabihin, ang ating malapay ni Jesus, pinagbintangan na sumasa kanya si Beelzebub. At sa magitan ng mga prinsipe ng mga demonyo, ay nagpapalayasan ng mga demonyo. Yan po yung mga bintang ng mga skriba doon sa Jerusalem. At nakita ko sa gawaing ito, naranasan din yan ng ating mahal magulang sa malapay noon. Amen? Yung mga pag-uusig na talagang masasaktan ka, pinagbintangan ng ating mga pastor, pinagmamader na kulto, kasi sa television, mga ibang grupo ng mga Christians, grabe ang kanilang mga sinasabi, mga bullying words against sa beloved pastor, ang beloved Mama Dear. Pero makita mo, sila po ay hindi napipigilan ng mga bad words na sinasabi laban sa kanila. Mga pag-alimura, hindi sila napipigilan. I saw the suffering. Nakita ko nasasaktan sila, but they continue serving the Lord. Malapakan natin, malapakan noon. Amen? Ganyan talaga ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Usigin. Amen ba? Yun na mahal? Ayan, nakita ko yan. Minsan nga sa meeting namin, beloved Mama Dear, minsan umiiyak sa meeting namin, noong araw, mga 80s pa, beloved Mama Dear cries in front of us sa mga sakit ng damdamin na mga binabato na mga umuusig sa gawaing ito. Pero nakita ko na sila ay tumatayo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Biblia, hindi lamang tayo pinahintulutan na manampalataya kay Kristo, kundi magbatari naman ang pagtitiis alang-alang sa Kanya. Amen? Hindi lamang tayo tinawag para maglingkod o sumunod. Tayo ay tinawag din para magtiis sa mga pag-uusig. Ayan, inabati ko rin pala yung mga baguhan na kasama natin. Mga na-save sa ating mga barangay crusade. Sila'y pinagaling, pinaghimalaan. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen?
Sa unang dalangin, ating mahal na pastor, sila'y nakarating sa gawain at sila'y namulat sa katotohanan na walang iba mahalaga pala sa tao ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga, alam ninyo, ilamahal, ang ating mahal na Piso Kristo mismo, pinagbintangan na Pangulo na sa kanya si Beelzebub. Si Beelzebub po, yan po ay another title of Satan. Isa po yan sa mga titulo ni Satanas, Beelzebub. Bino mo, ang mahal na Panginoon, pinagaling yung mga tao, yung mga inalihan ng demonyo, yung mga nahirapan sa buhay, binigyan ng pag-asa, yung mga dying, binuhay. Pero anong sabi ng mga taga-usig? Siya ay kasama si Beelzebub. Nagpalaya na siya ng demonyo sa magitan na Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Pero mo yung mga akusasyon ng mga taga-usig. Pero yung nagsasabi na si Kristo daw ay sa demonyo, yung nagsasabi, sila pala yun. Alam pa ka natin, malapay. Amen? Yung nagsasabi sa atin na wala tayo sa katotohanan, yung nagsasabi, sila pala ang wala sa katotohanan. Yung nagsasabi sa atin na tayo hindi totoo mga ministro, hindi tayo totoo mga aralang Diyos, yung nagsasabi, sila ang hindi totoo. Alam pa ka natin, malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya pag Kristiyano tayo, hindi tayo dapat natitinag sa mga pag-uusig. Amen? Dahil pag totoo kang naglilingkod, sigurado din may magdi-distract sa'yo. Tandaan po natin yan. Pag tayo totoong naglilingkod, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, maraming ibabato sa iyo ang demonyo para to discourage you, to destroy you. Pero hindi makamali ang Biblia. Yung mga nagsasabi, yun pala ang kakampi ng kalaban. Pero tayo, kayo, nandito, hindi natitinag. Kahit may pag-uusig, may mga paninira, tuloy ka! Ikaw ang totoo! Ikaw ang totoo na nagpupuri at ang nilingkod, sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Matthew chapter 7, verse 15. Can you read? Mateo 7, talatang 15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Amen. Tama? Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Katapwat, sa loob ay mga lobong maninira. Wolves sa English. Minsan kami nanguusig sa atin sa live webcast natin. Lalo na long araw, nakatelevise, ating mahal na pastor. Grabe ang kapangyarihan, yung mga tao binabago. Hindi basta-basta yung mga himala. Mga rebelde, mga NPA, mga MILF members na transform ang buhay mula sa masama, naging matuwid. Hindi basta-bastang himala yan. And yet, anong sabi ng mga ibang tao? Kulto yan, si Pastor Almeida. Hindi na babago yung taktika ng kaaway hanggang ngayon. Yung totoong mga aral, yun pa ang pagbibintangan na hindi totoo. Pero, hindi kaya sirain ng diablo ang katotohanan. Hindi kaya sirain ng demonyo ang pananampalataya ng katulad ninyo na totoo, binago. Mula sa kadiliman, tayo na sa liwanag. No one can tie you down.
Hindi ka pwede bagsak ng sino man. Because Jesus Christ is your God. Wala ibang Diyos si Jesus Christ. If God be with you, who can be against you? Sino laban sa'yo? Lahat ng dila, every tongue that shall rise against you in judgment, you shall condemn. Sabi ng Biblia, lahat ng dila ng salita laban sa'yo, hatulan. Okay, do not be sorrowful when somebody is persecuting you. Huwag ka malungkot pag inuusig ka. Dahil matagal na inuusig ang salita ng Diyos. Ang katotohanan, matagal nang sinisira ng demonyo. But the truth remains forever. Hindi pwede sirain because your God is God. Sabi ng Biblia, no weapon that is formed against you shall prosper. Walang sandata, ginawa ka naman ng tao, magtagumpay laban sa'yo. At ang dila na lahatol sa'yo, every tongue, lahat ng dila na magsalita laban sa mga totoong lingkod ng Diyos, you shall condemn. Lahat sila mapapahiya. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Asana yung mga nagsisira sa ating mga pastor? Diba? Nasaan na sila ngayon? Napahiya sila lahat. Kaya huwag tayo magtaka. Pag totoo ka nililingkod sa Diyos, talagang atakihin ka ng demonyo. The devil wants to tie you down, but Jesus Christ will lift you up. Itataas ka. Mayroong tutulong sa atin. Bakit? Ang Diyos natin ay buhay na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi niyan, mag-ingat daw. Mag-ingat din naman tayo. Huwag nating hayaan na apakan ang katotohanan. Ipaglaban natin ang katotohanan. Palapakan natin, malapay noon. Amen? Christians, church, do not be silent. Huwag ka manahimik. Fight for the truth. Sabi ng Biblia, ipaglaban mo ang katotohanan para marami ang mamamala na buhay na walang hanggan. Hindi ka tayo pwede magduwag-duwag. Declare the gospel of Jesus Christ. Kay Santako, sabihin mo, dahil ang Ebanghelyo, yun lang ang pag-asa ng tao sa mundo. There's no other hope for salvation but the gospel of Jesus Christ, the power of God unto salvation. Alala ko yung huling krusada natin dyan sa, pakisoyo, nahulog. Huling krusada natin, Barangay Kursi dyan sa, dito. Anong barangay ito? Barangay Taal. Taal, parang may Taal volcano dyan eh. Barangay Taal, kala mo may Taal volcano. Galit na galit yung leader nila doon sa simbahan. Parang sasabog, sabi ko, parang punta yata dito yung Taal volcano ah. Pinatitigil tayo. Ba, patigilin mo. Nakikisama tayo kaunti. Sige. Sabi, wag muna kayo, hinaan mo lang sound. Sige, hinaan natin. Kasi magsisimula sila, 1 hour lang. 1 hour daw sila maglalamesa. Lamesa ba yun? 1 hour sila 1 hour. Sige, hinaan natin. Sabihin niya, wala tayong pakisama. Magdadalawang oras na. Di pa tumitigil. Nananadya. Kaya, pinagbigyan lang nga natin, 1 oras lang daw, ba't 2 oras na? Hindi pa tumitigil. Sabihin, pinapatagal para yung mga tao hindi makarinig ng totoong gospel, totoong salita ng Diyos. Hallelujah! Hindi nahalata ako, sabi ko, mukhang sinasadya na ito. Pinapatagal. Sige, todo ang sound. Todo nyo lahat. Tinodo. Nagalanganin pa yung mga kasama natin. Natatakot to. Baka ano mangyari. Todo nyo. Tinodo ang sound. O di na sila nagkarinigan. Tumigil. Wala silang nagawa kundi makinig sa totoong pagpupuri at paglilingkod sa ating malapit.
Kung tayo tinigil, wala dito yung mga tao na may sakit na pinagaling. Diba? Sabi ng Biblia, ang gawain ng dyablo ay pigilin ang mga Kristiyano. Pigilin ang pagpapala mo. Harangan ang prayer mo. Pero huwag mong kalimutan, your God is greater than Satan. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsilapit sa inyo na may damit tupa, natapot sa loob ay mga lobong maninira. Ba, ang ganda ng mga suot, ha? Maamot, akala mo, maamo lang tingnan. Sabi ng mga ibang taga-usig, mas maamo ang mukha namin kaysa sa inyo, kayo taga-Miracle. Guni-guni lang yan. Minsan kasi, most of the time, mga haggard tayo eh. Even ba? Ilang mahal? Haggard. Lalo na kami. Kadalasan, haggard kami. Kulang sa tulog. Kulang sa kain. Kaya haggard. Mukha lang, pero ang puso, puting-puti sa harapan ng ating malapay. No? Amo nga ng mukha mo, pero ang puso mo naman, wala sa katotohanan, wala rin. Di bali na hagad ang mukha, basta totoo, nagpupuri sa ating malapay, no? Hallelujah! Praise the Lord! Ingat tayo sa mga maninila. Mga nagdadamit tupa, tatapot ang loob ay mga lobong maninila. Ingat tayo. Ingat ang anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, hawakan mo ang korona mo na hindi maagaw ng sino man. Diba? Hawakan natin ang korona natin ng kaligtasan. Baka agawin ng sino man. Romans chapter 16, verse 18. Can I read? Roma 16:18. Sapagkat 17, 18. 16, 17, and 18. 16:17, 18. Ngayon pinamamanig ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkakababahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong napag-aralan. At kayo'y magsilayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam na mga talumpati ay dinadaya mga puso ng mga walang malay. Amen. Palakpakan natin, malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord! Ngayon, pinamamanig ko sa inyo, mga kapatid. At tandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng mga pagkabahabahagi at ng mga katitisuran. Tandaan na natin. Nung araw habang nangangaral natin, beloved Mama Dear, nagba-Bible study. Nung araw may Bible study tayo paggawain. Ngayon, wala na. Nasa pili na kasi ating beloved Mama Dear. Napakasarap pakinggan yung mga Bible study, beloved Mama Dear, noong araw. Talagang tumatagos sa mga kaibuturan ng mga puso natin. Amen? Lalo na kami noong araw, na actual talaga kami nakikinig. Talagang nag-take note habang nagba-Bible study ating beloved Mama Dear. Habang nag-Bible study ating Mama Dear, mayroon din ba-Bible study sa likod? Palapakan natin, palapakan. Habang nag-Bible study ating Mama Dear, doon sa likod sa malayo, mayroon din nagba-Bible study. Ewan ko lang kung mayroon nagba-Bible study doon. Sana wala. Pero na-Bible study? Woman of God? Wala kang galang? Habang Bible study din sila sa likod. Mas marunong pa sa beloved Mama Dear. Kung mas marunong ko pa, sana ikaw nilagay doon. Alapakan natin, malapay na.
Ate Brad Mamadir, mga kapatid, ingat tayo dyan sa malalayo. Yung kaaway kasi, kadalasan, nasa dilim yan. Doon yan namumugad sa madilim, sa malalalayo. Para hindi mahalata yung kanilang mga motibo. Pero dito pinagpala ka, malapit o malayo, tayo ay nagkakaisa, nagpupuri sa ating malapayra. Hallelujah! Praise the Lord! O, nasaan na? Nasaan na sila ngayon? Yung panahon na yon, nawala sila sa paglilingkod, bumalik sa lumang pagkatao, at sila'y napahamak. Hindi nakinig sa sound doctrine. Hindi naniwala sa magaling na aral. Ibig sabihin ng magaling na aral, yung aral ng katotohanan, magiging banal ka, magiging matuwid ka. That is a sound doctrine. Isang araw, kausap ko yung kaibigan natin sa ibang church. Sabi niya, alam mo, galing ako sa Mindanao o somewhere in hindi Mindanao, Visayas, sa Negros. Kalimutan yung lugar na sinasabi niya. Pero kasi yung anak niya, parang bagyang kinidnap nung kasintahan. Unbeliever kasi yung anak niya. Bagyang kinidnap. Nahingi siya ng prayer last week. Sabi, please, pray for me. Pupunta ako doon. Mapanganib ng lugar, bundok na yung anak niya, pinapahirapan ng lalaki na sabi na natin kinidnap. Sabi ko, sige pastor, buhay ang Diyos natin. Huwag ka matakot. Pumunta ka. Hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Talagang nakakatuwa. Dahil na-rescue niya. Siya lang mag-isa. Na-rescue niya kay anak. Ang daming masamang loob. Na-rescue. Bakit? Prayer really works. Prayer really works. Ha? Yun yung sinabi ni former President Joseph Estrada. Ha? Nung ating malapastor nakauwi, yung malapastor nakita nyo, from Talipaw, pagpunta dito sa Manila, diretso doon sa Malacanang. Although physically weak ating malapastor, but his spirit is strong. Malakas ang spirito. Kahit mahilang katawan mo, pag malakas ang spirito mo, kasama mo ang Diyos, kasama mo yung himala at kapangyarihan. Nagulat si former President Estrada at that time. Dahil nakadyaryo yan, ilamahal. Paano nakauwi ang ating malapastor? 10 na mga kasamang prayer warriors. Paano nakauwi sa yungib ng mga leon? Pag pumasok ka doon na kinalaban mo kanilang doctrine, hindi ka makalalabas ng buhay. Alam yan ng mga tao, alam yan nating presidente. Nakita mo na pastor, buhay na buhay, pero physically weak. Anong sabi niya? Prayer works! Ang panalangin ay epektibo. Totoo. Dahil nakarating ating mga pastor, hindi sa galing, hindi sa sandata, kundi sa panalangin at pananampalataya. For the kingdom of God is not in word, but in power. Kapangyarihan ang kariyan ng Diyos. Ayan ang sinabi niya. Prayer works. Totoo yan. Kaya nga, alam niya nila mahal. Sabi niya, binasa natin, natanda ninyo yung mga pinanggalingan na magkababahagi at makakatisuran. Dahil dito, umuusig sa atin mga iba-ibang mga lugar, iba-ibang grupo ng mga Christians, iba-ibang churches. Kailangan grounded tayo sa Word of God na itinuro sa atin ng ating malapastor, Glenn Mamadir, beloved children. We must be grounded with the Word of God, the foundation of the Word of God, para hindi ka madala
Paroon parito ng mga doktrina na daya salita ng tao. Ang kanilang Diyos, hindi salita, kapangyarihan. Hallelujah! Praise the Lord! Ano sabi dyan? Laban sa mga aral na inyong pag-aralan. There are a lot of people speak against the doctrine that we have been taught. Na tinuro sa atin, ang sabi yan, at kayo'y magsilayo sa kanila. Do not entertain them. Reject them. Alam mo lang katotohanan na sa tutunay ka na gawain. Reject those people who place offend in your faith to the Lord. Nagbibigay katisuran sa iyong panampalataya. Reject them. Dahil ang kaligtasan mo, pinakamalaga. Salvation is the greatest matter of importance. Dapat nandito ka para matanggap mo ang pagpapala ng Diyos. Do not entertain any negative. Entertain. Ang gawin mo, focus on the Word of God. Focus, worshiping the Lord. Pagsamba, dahil tayo tinawag para mabigay kalalatian. We are called to be a light of the world, to give praises and glory and honor to our Lord Jesus Christ. Tayo tinawag para mabigay kapurihan. Hindi tayo tinawag para maging sanhi ng kaguluhan sa mundo. Sa Biblia, you are the light of the world. Ikaw ay tinawag na liwanag ilaw ng sanlibutan. Dahil ang mundo madilim. Ang Christian, you are the light. Tinawag ka para magliwanag. Mabubuting gawa. Hindi gawa ng kadiliman, kundi gawa ng kaliwanagan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya ang panampalataya mo, huwag mo isandig sa kanino man. Isandig mo sa may-ari ng kaligtasan, our Lord Jesus Christ. Philippians chapter 3, verse 17 up to 21. Anong sabi ng kaibigan ko, pastor, pumunta doon sa Negros, doon sa kabangkalan yata, yung kabangkalan, napakaliblib, bundok. Sabi niya sa akin, alam mo, duman ako dyan sa Bacolod yata yun. Bacolod. Negros ba ngayon? Bacolod. Sabi niya, may pastor doon nakakilala ko. Sabi niya, dati nung ilang taon na nakalipas, nakadalaw daw siya doon, kunti lang ang member. Ngayon nakita niya, dami na. Pero walang himala yun, minamahal. Yung pastor daw, yun nga, wala masyado sa katotohanan, walang ibang pinangaral. Sa kalsada, kay saan? Hindi nahiyak, may dalang megaphone. Lahat ng, sabi na, magsisi kayo. Lahat ng makasalanan, itatapon sa apoy ng peno. Diretsuhan. Yan pala ang gusto ng Diyos. Expose the works of darkness. Huwag mo itago ang gawa ng kadiliman. Ilental to para makita ang katotohanan at pagmamala na buhay na walang hanggan. Do not be silent. It is a command. Utos ng Diyos. Huwag kang maging tahimik. Sabihin mo, ang ilaw, ang liwanag, walang iba, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Do not entertain the works of darkness, but rather expose them. Sabi ng Biblia, huwag mong i-entertain ang mga gawa ng kadiliman, but rather expose them. Pag sinabing expose, ilantad mo. Kaya sabi natin, mga pastor, araw-araw, meeting kami. Tuwing Mother's Day, hindi ko makalimutan ang mga gawa nila. Napakabait talaga sa amin. Although tinutuwid kami, madalas kami pinalalahanan, pero taos-puso na namin tinatanggap. Bakit? Nagiging maayos ang aming paglilingkod sa ating malapay. Talagang pangaralan, pag-rebukin kami, mula ulong ang paa. Talagang masasaktan ka. Kumbaga sa
sa lingwahe ng mga kabataan, talagang babalatan ka. Pero, napakaganda. Napakasarap pakinggan. Bakit? May malasakit. May pagmamahal sa aming mga kalalo. Hindi sana kami nakarating sa ganitong pagkakataon. Kung kami nag-rebel, if we rebelled their teaching, hindi kami nakarating dito. Pero salamat, we humble ourselves and obey. Yan pala sekreto. Para samahan ka Diyos, pagpalain ka, para kabagan, kahit paano gamitin ka, do not rebel against the teachings of the Word of God. But rather, humble yourself and follow. Sigurado yan, pagpapalain ka pa, maging matuwid ka na, maging banal ka pa, ready ka pa sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Do not rebel against the Word of God. Kaya ano sabi dyan? Birong pangalan na simple lang. Ang dami na member doon sa Bacolod. Simple lang. Sa mga kalsada, megapon lang ang gamit, ha? Magsisi na kayo. Lahat ng mga may bisyo, lahat mga ganito, mga talikuran nyo yan, mapapahama kayo. Ganun lang. Hindi mo kailangan magaling ka magsalita. Dahil ang karya ng Diyos, hindi, wala sa salita. Nung totoo ka sa puso mo, totoo ka dito, totoo yung pagsunod, totoo paglilingkod. Hallelujah! Praise the Lord! Totoo. Walang halong pakunwari. Totoo. Ganyan ang hinahanap ng Diyos, minamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Yeah? Dahil totoo tayo, mga choir members mo umawit. Kaya sabi naman ng pastor, bago kayo umawit, din mama din ng araw, mga anak, magsisi mo na kayo bago umawit. Kaya pag-awit, bumababa ang presensya ng Diyos. Bakit? Totoo! Ang pagsamba, totoo! Dalisay ang puso. Wala sa pagalingan, kundi totoo. You're honest with God and honest to your brothers and sisters. Pag ganyan tayo, minamahal, lagi tayong pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, ayan, 3:17 Pilipos. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin. Ang sumulat ko din si Pablo. At tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa limbawang nakikita ninyo sa akin. At tuloy, sa 8. Sapagkat marami ang mga nagsilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Sino yon sinasabi ni Pablo? Mga Christians din. They were converted through the preaching of Paul, St. Paul, the apostle. Pero sabi ni Pablo, ngayon sila ay kaaway na ng krus ni Kristo. Bakit sila naging kaaway? 19. Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan. Na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ayan. Bakit sila naging kaaway ng krus ng ating mga Pinoy? Dahil ang kanilang Diyos daw ay tiyan. Tiyan. Baka sabi na iba, hindi na ako kakain para hindi ko maging Diyos ang aking tiyan. Hindi po yan ibig sabihin. Ibig sabihin, mas mahalaga yung mga bagay na material para sa sarili kaysa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan ibig sabihin. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Pag Kristiyano ka na, your mind is filled with the things of the Spirit. Mga bagay na spiritual. Di lahat ng bagay dito mawawala. All things that we see today are temporary. Lahat na nakikita mo, pansamantala. Pero ang spiritual, hindi nawawala hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya focus on the things of the Spirit. Biro mo, ang iniisip nila, mga bagay labang na sa lupa. Pinagpala tayo, then namulat tayo sa katotohanan. Ano man ang kalagayan natin dito, may trials tayo, may pagsubok tayo, lagi tayo nasa isip natin, Diyos, ating mahal na Panginoon pa rin. Amen? Patutungan kayo na, beloved Brother Marcelo. Ayan, Brother Marcelo, saan ka? Nandiyan ka pa ba? Brother Marcelo.
Gonzales, naalala ko yan kasi halos kasabayan ko yun nung araw na same. Mga choir member kami nung araw. Bilay Barbarcelo. Yun. Ayan. Magkasama yata tayo sa tenor. Magkasama ba tayo sa tenor ng araw? Magkasama kami. Lakas magpuspos dito ng araw. Ng Holy Spirit. Minsan, nahawi ako mukha niya. Nahawi ako eh. Naalala ko pa eh. Naiyak na ako, bigla ko nahawi. Nawala eh. Naalala ko. Kasi katabi ko yan eh. Sa likod niya ako. Pagpuspos siya, pati yung likod ko na, tamaan eh. Yung luha ko, nandito lang, biglang umakyat eh. Hindi totoo yan. Kasama ko yan. Napakainit yan. Natutuwa ako dahil hanggang ngayon, nandito, kasama natin. Nakakalungkot pag mayroon kapatiran na nakita natin na wala, hindi na nakabalik. We are not happy when somebody falls to sin, nahulog sa kasalanan. Hindi tayo maligaya. Malungkot tayo. Dahil kapatid natin yan eh. Palapahan natin, malapahan lang. Amen? Pakinggan ko ngayon patuto kanina. Grabe ang kahirapan na kayong dinaanan. Pero ako'y na-revive. Bakit? Hindi isa. Siya may nalamig. Siya'y bumalik. Nagpatuloy sa paglilingkod. Hallelujah. Hallelujah. Wala rin naman tayong pupuntahan. Salamat. Na-realize natin na wala tayong pupuntahan. Doon lang sa ating malapay. So, habang nagpatuto siya, naalala ko yung kapatiran natin noong araw, beloved Sister Daisy Libuan, taga Marikina. May pwesto sa palengke ng Marikina. Ayun ko, kung naalala pa ni Brother Marcelo. Sister Daisy Libuan. Grabe yun, kadaldal. Ibig sabihin, magaling magsalita pala. Daldal, parang pangit pakinggan. Napakaingay yan, kaysa walang tigil ang salita yan. Pero naging Kristiyano, ganun pa rin walang tigil, pero gospel ang sinasabi. Dati, grabe. Sa panahon natin ngayon, grabe ka marites. Pero na-converte, grabe. Walang parang Armalite ang bibig. Puro salita ng Diyos. Pag sumakay yan, pag sumakay sa bus yan, hanggang sa makarating, walang tigil sa pag-share. Pati anak, nakalimutan, naiwan sa bus. Di totoo yan. Tawa natin, Mala Pastor, dahil Mama Dear eh. Mala Pastor, ang anak ko naiwan ko sa bus. Bakit anong ginagawa mo? Idumididi pa yun ah. Hindi, sa kadami ko nasira, nakalimutan ko, kala ko wala akong dalang anak. Naiwan sa upuan, nakahiga. Pero salamat, iningatan ng ating mahal na Panginoon. Yan, Sir Daisy Libuan, Beloved Marcelo, naalala mo pa siguro yan. Habang nagtitinda ng manok sa palengke, grabe! Parang walang tigil sa pagsasalita. Puro word of God. Wala pa alas 12. Ubus na, wala ang kapitbahay niya, karating mga stall, tindahan. Hindi pa nabawasan siya. Ubus na lahat. Talaga totoo ang Biblia. Pag inauna mo ang karya ng Diyos, anong pagpapala, idaragdag sa'yo. Amen ba? May foreigner dumating. What kind of chicken you are selling? What kind of chicken? Bakit, nagtaka siguro yung foreigner, bakit ilang piraso na tira, ang dami-dami yung tinda ng kapitbahay, nainganyo yung foreigner. Siguro magandang klase ito. Bakit? Ang kunti na tira, ang dami-dami dito, ang baktambak yung mga karating tindahan niya. What kind of chicken you have? Sabi ni Mr. Lizzie Lebuan, my chicken are born-again chicken. Hindi naman niya, siyempre, medyo, alam naman sa atin, karamihan sa atin, mahina tayo sa English, di ba? Ano ko yung sagot ko rito? What kind of chicken? Sinabi, ito naisip niya. Anong pumasok niya? Born again chicken. My chicken is born again chicken. Sabi ng Amerikano, sige, I will buy all the remaining chicken. Walang kanagawa. Alam mo, Kristiyano, maraming pag-uusig, maraming kabigatan ka, pero huwag mong dididin. Patuloy ka sa paglilingkod sa ating malapay.
Oh, inuusig yan? Asawa niya? Imposible ma-convert ang asawa niya. Pinagbintangan na siya na mayroon siyang kasamang iba. Anong klaseng simbang mayroon kayo ginagawa dyan? Anong klaseng paglilingkod yan sa Diyos? Linggo, Merkules, mayroon pa kayong gabi. Hindi kita maintindihan. Siguro may iba kang kinakasama. Biro mo, umalis ka dito ng alas 7 ng gabi, umuwi ka alas 7 ng umaga. Overnight prayer. Sinundan. Hindi, sa maraming tao na, ganun pa, hindi siya naniwala. May time na binuhusan ng gas si Sister Dese. Sinindihan. Ano ka na pag-uusig niya? Umalis na nawa, ang suot niya ay yun lang. Labahan ang suot niya, dahil ang lahat ng damit niya, binasa. Hindi siya tumitigil, tuloy pa rin siya sa paglilingkod. Dapat matalo natin ang mga hadlang sa paglilingkod natin. Amen tayo na mahal? Dapat matalo natin. Huwag tayo matalo ng mga hadlang. Tayo ang magtagumpay laban sa hadlang. Hallelujah! Praise the Lord! Meron tayong preacher ng araw sa Bicol. Alam mo sa Bicol, daming Bicolano na mga siga-siga eh. Mga Bicolano kasi mahilig mangursunada yan eh. Hindi naman lahat pero most of the Bicolanos mahilig mangursunada yan. Alam ko yan dahil marami ako nakilalang Bicolano. May gawain tayo. Habang nagpipreach yung preacher natin noong araw sa Bicol, pinatigil siya. Binato. Umigil ka dyan! Pinagbabato. Sabi niya, Pastor, nagtago ko sa pulpito, natakot ako eh. Tago to sa likod ng pulpito, nagtago siya. Nagsumbong sa Pastor, umuwi dito. Pastor, ayaw ko na kung pwede, huwag mo na kayo assign doon. Grabe, pinatigil ako, pinagbabato kami doon. Galit naman ang Pastor. Anong klase ka? Di mo ba alam ng Diyos natin makapangyarihan at buhay? Dapat sumigaw ka na malakas, nagpuri ka! Hallelujah! Praise the Lord! Talsik ang mga demonyo na yan. Sigurado yan. Maninigasan. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ganyan ang paglilingkod. Lahat ng hadlang, kaya yan hawiin. Magpuri ka na malakas. Hallelujah! Praise the Lord! Isang worker kasama namin ng araw, busy-busy sa nakalimutan manalangin, busy-busy sa pagluluto. Parang si Martha ba sa Biblia? Si Mary, kanyang kapatid, doon sa paanan naman na nakikinig, di ba? Dahil sa Bible. Ito si Martha naman, walang ginawa kundi magluto sa kusina. Maganda naman yun kasi may bisita sila. Ate Malapeno. Pinagalitan pa ang Malapeno ni Martha. Tignan mo, Malapeno pinagalitan pa. Inutusan pa. Malapeno, sabihan mo nga yung kapatid ko, natulungan naman niya ako sa pagluluto. Sa pagpe-prepare, nandiyan sa Juan, kasulat. Pinagalit. Inutusan Malapeno. Ito, sabihan mo nga. Na Malapeno, Martha, masyado ka naabala sa mga bagay na pansamantala. Di mo ba alam na mas pinili ng kapatid mo si Mary ang bagay na mas mabuti na hindi maalis sa kanya? Amen? Mary has chosen the good things. Pinili ng bagay na hindi naalis sa kanya. Hindi kinampihan si Mary. Hindi kinampihan si Martha, hindi kinampihan eh. Akala ni Martha ang Malapeno after ng pagkain. No. Maganda yan. Pero hindi siya after doon. After niya, mas una sa kanya, yung spiritual, matuto yung mga taong lumalapit sa kanya. Hallelujah! Praise the Lord! Ito nangyari. Sa Jesse Libuan,
Sinundan ang asawa niya. Sinundan, gabi. Nagduda ng asawa niya, siguro may ibang kasama to. Bakit umalis ng alas 7 ng gabi, umuwi, alas 7 ng umaga? Di lang overnight prayer. Nung araw, ang haba ng overnight prayer natin. Baka natin malabayan. Ngayon, maikli na lang. Iba na, tinatamad pa. Maikli na nga lang, tinatamad pa eh. Nung araw, overnight prayer natin, alas 8 ng gabi, matapos, alas 8 ng umaga, may araw na. Pero mga kapatiran, ayaw pa umuwi. May araw na ayaw pa umuwi. Bakit? Damang-dama ang presensya ng ating malapay. Ang paglilingkod natin galing dito, damang-dama mo ang matamis na presensya ng ating malapay. Sigurado yan. Sa dami ng mga trials for how many years, pag-uusig ng asawa ni Sister Daisy Libuan, kahit kailan, hindi siya nagpatalo. Tuloy siya. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ng asawa, siguro kinikita mo dyan sa pagtitinda mo ng manok, binibigay mo lang doon sa inyong gawain. Sabi ni Sister Daisy, siya yung patotoo niya. Hindi na sa kumikibo, pinabayala niya kasi hindi naintindihan. Pero sabi niya, binibigay ko kalahati. Nalugi ba siya? Lalong pinagpala, lalong dumami yung customer. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi na talaga lugi sa malapay noon. Paglaban mo ang tama, gawin mo ang kaluban ng Diyos. Pati loved ones mo na unbeliever, dadalhin ng Diyos at maliligtas at magmamana na buhay na wala hanggan. Sa sobra ng katapatan, ano nangyari? Sa kasusunod ng asawa niya sa overnight, dumalo sa overnight, hindi alam Mr. Daisy, nandun sa likod niya pala, sunod ang sunod, hindi alam kasama pala ng asawa niya, sinusundan siya, nagtakse. Nakadalo sa gawain. Anong ginawa ng Diyos? Napuspos ng Holy Spirit, katas ng gawa, overnight, nagbabautismo. O tingnan mo. Gawin lang natin ang haluban ng malapay noon. God will make a way for you. Siya ang gagawa ng paraan sa atin. Huwag tayo magdududa. Huwag tayo maalinlangan. Hallelujah. Huwag tayo matakot. Binamahal, handa ka mawalan, alang-alang sa pagsunod sa malapay noon. Hindi ka mawawalan, lalo kang magkakaroon. Ano sabi dyan? 20. Filipos 3, 17, 18, 20. Sabagat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Kristo. Ang ating pagkamamayan, hindi sa lupa, inamahal. Hindi. Our citizenship is not in this earth, but in heaven. Ang ating pamamayan, hindi dito. Do not so attached. Do not make your life so attached in this world. Huwag mo masyado i-connect ang buhay mo dito. Dahil ang pagkamamayan natin, hindi sa lupa, sa langit. Amen? Na hinintay naman natin ang tagapagligtas. Walang iba ang ating mahal na Jesus. Hindi ito. Hindi ating pagmamayan. Dapat lagi nating tandaan na dapat tayo lagi maging matuwid. Bakit? Ang pagmamayan natin, hindi dito sa lupa. 21. Sapagkat, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Mababago ang ating katawan. Our mortal body will be transformed into a glorious body. Sabi ng Biblia, ang ating katawan na may pagkasira, mababa, magiging katulad ng katawan ng kanyang kalalatian. We will be like the body of our Lord Jesus Christ, a glorified body. Amen? Gusto ba natin glorified body? Glorified. Anong sabi ng pastor? Pag nakarating ka sa langit, sa rapture, you can travel anywhere in the universe. Kahit saan universe, you can travel just in a split of seconds. Isang segundo lang. Pag ganun mo, nasa Amerika ka na because you are already a glorified body.
Mangyayari yan, minamahal, pagdating ng ating mahal na Panginoon sa rapture. Dapat yan ang ating pagkahangarin, na mahal. Hindi masama mabuhay dito sa mundo. Pero tanda natin, kaya tayo nabubuhay para sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Ang katawan natin, katulad ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Glorified body. Kaya dapat wala nakakahadlang sa atin, sa ating paglilingkod. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dapat walang nakakahadlang. You're ready to suffer? Sabi ni Pablo, I'm not only willing to be persecuted, sabi ni Pablo, I am willing to die for the gospel of Jesus Christ. Palapakan natin, mahal na Panginoon, hallelujah! Hindi lamang ako hantang mabilanggo. Sabi ng mga Kristiyano doon, sa pinunta ni Pablo, kasi pupunta sa Jerusalem, Pablo, huwag ka lang pumunta sa Jerusalem. Uusigin ka, igagapos ka doon. Umiyak yung mga kapatiran kay Pablo. Sabi niya, ano sabi ni Pablo? Hindi lamang ako handa mabilanggo sa Jerusalem. Handa ako mamatay, alang-alang sa kaligtasan ng marami. Alang-alang sa Ebanghelyo. Kaya si Pablo, sana ngayon pinatay. Sana siya nasa piling ng ating mahal na Panginoon. Pero in our time, sabi ng mga pastor, hindi na tayo kaya patayin. Pag hindi ka papayag na patayin, hindi talaga kaya ka patayin ng demonyo. Yan sinabi natin mga pastor. At that time, during the time of the apostles, talagang pinatay sila because that is the time of the period of martyrdom. Kailangan may martyr bilang patotoo sa mundo na may mga tao handang magbuwis ng buhay alang-alang sa kanilang pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. The apostles, the Christians before were martyred as a testimony in our time today that there are people who are willing to die for the faith, kanilang pagmamahal, pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Pero sa ating panahon, minamahal, the Christians are more than conquerors in Christ Jesus. Sabi ng Panginoon, Peter, upon this rock, I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Hindi na kaya ng impintuan ng Hades ang mga Kristiyano. Talo ang mga demonyo in our time. Pero may kondisyon. Of course, may kondisyon. Kailangan matuwid ka na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Layuan mo ang kasalanan. Amen? Kung may marites sa tabi mo, takbuhan mo. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Matuwid eh. Dali na matuwid. May marites eh. Marites pakinggan mo, hindi ka magiging matuwid yan. Tutuwad ang iyong pananampalataya. Pinakinggan mo marites eh. Puro negatibo eh. Pakinggan mo ang salita ng Diyos. Sigurado yan, matuwid ka. Hallelujah! Praise the Lord! Lucas 17:33, hindi natin matatapos lahat. We have ilang remaining na talata. Tuloy natin next Sunday. Luke 17:33. Lucas 17:33. Sino mang nagsisikap ingatan ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapwat ang sino mang wala ng kanyang buhay ay pag-iingat yaon. Sino mang nagsisikap ingatan ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Nag-iingat tayo. Lalo tayong mawawalan. Takot tayo tumulong sa gawain. Takot tayo magkaloob. Baka mawalan tayo, lalo ka mawawalan. Hindi ako may sabi, balang sulatan. Tatapot, ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay maingatan niya yaon. Maingatan, no? Handa ka mawalan. Ibig sabihin, handa ka magtiis. Di bali, usigin ka. Di bali, huwalayan ka.
Di ba? Sister Lizzie Libuan, hiniwalay na anak niya, asawa niya. Ilang bisis ang hiniwalayan. Umuwi din naman. Palapagan natin, palapagan. Ilang bisis hiniwalay, umuwi din. Sabi Sister Lizzie, sana nga, di ka na umuwi eh. Hadlang ka lang sa akin eh. Yan ang testimonya niya yan, alala ko lang. Humiwalay asawa niya, ilang buwan di umuwi. Punta sa pastoral, wala pastor, asawa ko di na umuwi. Sige, makayuno ka, Sister Lizzie. Ayuno siya, iyak siya naiyak. Pagbukas siya ng Biblia, sabi ng Malapinon, ako ang asawa mo. Malapakan natin, malapakan. Wala nga makahadlang eh. Anak, asawa, wala. Pag ikaw may sabihin, nobody can hinder you in following the Lord. Ang nais mawalan, magkakaroon. Ang nais magkaroon, mawawalan. Handa ka mawalan, alang-alang sa pagmamahal mo sa Ebanghelyo, alang-alang sa Diyos na umibig sa iyo. Hindi ka mawawalan, lalo ka magkakaroon ng pagpapala, but boy, nawala ka. Magkamali ba ng sulatan? Hindi magkakamali. Magsinungaling ng tao. Ang Diyos, hindi magsinungaling. Pag sinabi niya, sinabi niya. Nga lang, dapat handa ka humarap sa mga trials. Amen? Once you decide to follow the Lord, then trials will come to test your faith. Ipaintulot ang Diyos sa mga pagsubok para tingnan how genuine your commitment is, how genuine your faith, kano katotoo ang iyong paglilingkod. Yan ang instrumento ng Diyos, susubukin ka. Pero pag hindi ka natinag, tuloy ka lang. Kahit bumagsak ka, nadapa ka, tuloy ka, bumangon ka. Sigurado, pagpapalain ka at magmamana ka pa ng buhay na wala ka. Diba sa praise the Lord? Luke chapter 17 verse 16 verse 9. Huling talata. Ituloy natin sa this coming Sunday, looben naman. Hindi natin nabasa lahat. Kindly ating mga singers, kindly prepare. Luke 16:9. Lucas 16:9 hanggang 11. At sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan, upang kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Ang magtapat sa kakaunti ay magtatapat din naman sa marami. Ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo nga'y di naging magtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo sa mga tunay na kayamanan? Palakpakan natin, malapela. Sinasabi ko sa inyo, sabi na Pinoon, makipagkaibigan kayo sa pamagitan ng kayamanan ng kasamaan. Babaya, maliwanag natin. Upang kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Sa English. And I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness, that when ye fail, they may receive you into everlasting habitations. Another translation, kasi yan po ay talinhaga, yan po ay parable, hindi po yan literal. Ang ibig sabihin niyan, use your worldly resources, use your worldly treasures to benefit others. Yan po ang meaning dyan. Para mapakinabangan ng iba, and make friends, magkaroon ka ng mga kaibigan. Sabi sa ibang translation, then when your earthly possessions are gone, they welcome you to an eternal home, everlasting habitation. Pag natapos ng buhay natin sa mundo, kung ginamit ko ang resources mo for the benefit of others, in other words, for the benefit of the salvation of others, palaban natin, malapayan. Amen? When you use your resources for the benefit of the salvation of others, pagdating sa langit, pagpasok natin sa pintuan ng langit, maraming magpapalakpakan sa atin. Maraming mag-welcome.
Many friends will welcome you, will welcome us. Pagpalain, salamat sa Panginoon. Dahil sa ginamit ka ng Diyos, nagkaloob ka, kami darating ang gospel. Kaya kami nandito ngayon sa piling ng ating malapit. Yan po ang meaning yan. Tanggapin sa walang hanggang tabernacle. Use your resources. Use some of your resources for the benefits of the salvation of others. Ang dami nating dapat gawin. Napakadami. Kami dito, hindi matapos sa aming pagpupuri ang aming pag-aaral ng Biblia. Paano may palaganap ang gospel sa pangunan natin mga pastor? Kulang ang aming time sa araw-araw para sa pananalangin, para sa pagpe-prepare ng gospel. Kulang. Araw-araw may mga Bible study, mga hayo. Kulang ang aming time. Ewan ko iba, may time pa sila. Marami may time pa. May time pa magmarites yung iba. May time pa magmarites. Dapat wala ka lang time magmarites. Dahil ang pupuntahan yan, gulo. Yan ay gawa ng kaaway. Dito ka sa gospel ng ating malapit. Hallelujah! Praise the Lord! The gospel is the only solution of the problems of the world today. Our Lord Jesus Christ is coming very, very soon. Palapit ng palapit. Anong sabi ng Biblia? Pagtunog ng last trumpet, pagtunog ng huling trumpeta, ang ating katawan na nasisira, papalitan ng katawang walang pagkasira. Are the trumpets sounding, already sounding today? Ang mga trumpeta ba na sinasabi ng Biblia ay tumutunog na ba ngayon? And before that, kindly read last verse. 1 Corinthians chapter 15, verse 51 and 52. The trumpets, the last warning before the rapture is already sounding today. Kasalukuyang tumutunog na ang huling trumpeta. Nag-warning na. Pag sinabing trumpet, warning. Nangyayari na ngayon. Kindly read. Unang Korinto 15:51. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisapata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Amen. Praise the Lord. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, isang misteryo. Isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ibig sabihin, hindi lahat tayo mamamatay. Hindi lahat. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Alam bakit babaguhin? Yung katawan natin na nagkakasakit, yung katawan natin na nanghihina, katawan natin na nasisira, papalitan ng katawan bago na walang pagkasira. Kailan mayayari yan? Sa isang sandali, sa isang kisapata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sa sunod na linggo, pag-aralan natin, ano yung mga pakakak na tumutunog? The last trumpet or the last trumpets. Kasi marami sang trumpet, but in general, they are the last warnings in our time. Marami sang trumpet, pero sinabi yan, last trumpet. Kasi yung trumpet na yan, last na yon. Kabuuan ng huling trumpet. And kasalukuyang tumutunog yung mga trumpeta na yan. So pinagpala tayo. Pag huling trumpet, tumutunog na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trumpets. These are the last trumpets in the Word of God. The last warnings before the rapture will take place. Are these trumpets sounding? Definitely, these trumpets are already sounding in the world today. But many do not comprehend
the meaning of the trumpets. Pero pinagpala ka dito sa pangangaral ng pastor. Intindihan natin, nandito na tayo sa mga trumpeta, tumutulog na. Kaya anak ng Diyos, ngayon na, magpakainit ka sa mga unbeliever. Ngayon na, magbago ka. Ngayon na, ang kaligtasan, hindi bukas. Now is the accepted time. Now is the day of salvation, not tomorrow. Tomorrow might be too late. Baka huli na. Ngayon ka na magbaga. Ngayon ka na magpakabanal. Ngayon ka na magtuwid. Hindi bukas. You must be so busy with the things of the Spirit. Wala lang bahahagi. Wala lang sira-sira. Habang sinisira mo iba, hindi mo alam, sinisira mo ang sarili mo. If you are destroying others, you are destroying yourself. Tigilan na yan. Tayo magpuri, magpamana, at maglingkod, magpuri, para pagbalik, kasama tayo sa buhay na walang ka. Iwaksi ang gawa ng kadilim. Habang tayo maawit, puri hati malapay noon. Habang tayo maawit-awit ito. Kay buti mo sa akin. Hallelujah, napakabuti ng ating malapay noon. Na hindi nagkulang sa atin. Salamat sa mga ginamit ng Diyos. Ating mga pastor, beloved Mama Dear, nagpuwis ng buhay. Willing to suffer para ang gospel makarating sa atin. And we are the beneficiaries of the sacrifices of our Pastor and Mama Dear. Ipinagpala ka, huwag magsayangin. Ang nasumpungan mo, huwag magsayangin. Huwag mo hayaan na gawin ng kaaway ang iyong kagalakan, pananampalataya na kalangamit mo habang naglilingkod ka. Habang tayo mawit. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sounds. At di masaya sa bawat puso, sa'yo'y umasa. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa. Wala na akong nanaisip pa.
na lumaban kayo. Hallelujah. Magsisisa tayo lahat ng mahal. Hallelujah, Jesus. Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Ika'y nag-isa ang nanalang Jesus! Oh my Jesus! Hallelujah! Buhay ay kailangan pagkakabang buhay ay Palakpakan natin at malapit magpuri tayo. Huwag ka malungkot din mahal. Magpakaligaya ka sa pagpupuri sa ating malakas. Nandito ka na sa tunay na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Huwag mo hayaan na hilain ka ng kaaway. Ipaglaban mo dahil ikaw ay totoong anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa mga datihan, mga baguhan, habang nagsisisi ating mga kapatiran, mga ngayon na nakadalo, tagapin ninyo ating malapit Jesus bilang yung sarita pagligtas. The first time naka-attend, nandito sa harapan, napakadami nila. Gusto mo pumunta sa langit? Gusto mo maligtas? Gusto mo makasama sa pagbabalik ng malapit noon? Makaligtas ka sa mga salot na nangyayari sa mundo? Isa lang gagawin natin, na gagawin ninyo, maniwala kayo sa Ebanghelyo ng ating malapit. Ebanghelyo.
Ebanghelyo, mabuting balita na ang Diyos sa langit hindi nakikita, nagkatawang tao. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay, alang-alang sa atin, alang-alang sa iyo. Ngayon dugo na buhos sa krus para sa iyo, minamahal. Yan po ang Ebanghelyo. Maniwala ka dyan. Ikalawa, magpagsisisi. Kailangan ng tao magsisi. Pag hindi ka magsisisi, mapapahama ka, sabi ng Biblia. Pag gumagawa tayo ng masama, pagsisihan mo, talikuran mo. Yan ang pagsisisi, talikuran. Pagsisisi, paghiwalay sa kasalanan. Ikatatlo, pagtanggap ng bautismo sa tubig sa Panginoon Hesus. May tubig tayo dyan naman. Pag bautismo kaninyo ngayon, may sakit kayo. Pag ahon nyo, magaling na kayo. Hallelujah! Praise the Lord! Garantisado. Proven. For how many times? Lahat na may sakit dito ng pabautismo, pag ahon, magaling. Nilinis na ang kanilang mga sakit. Yan ay katlo. Kaapat, pagtanggap ng Banal na Espiritu. Minamahal, sundin po yung panalangin. Galing sa puso, mga baguhan. Ating ginigiliw ng mga magiging kapatiran. Sundin po ninyo ang panalangin. Galing sa puso. Dikilang kami sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapit ni Jesus. Ako'y niniwala sa iyong Ebanghelyo na ikaw ang Diyos na katawang tao. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay para sa akin. Malapit ni Jesus. Patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa akong kasalanan. Mula pa na ako'y namulat hanggang sa mga oras na ito. Malapit ni Jesus, linisin mo po aking puso na marumi sa kasalanan. Sa magitan yung banal na dugo na umago sa krus, na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Malapit ni Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Malapit noon, iligtas mo po ko sa aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap ngayon. Amen. 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 Nakilang Diyos sa langit, malapit ni Jesus, sunang dalangin namin ginagana mga pastor, at tumanggap siya sa hapong ito, patawarin ko ng mga kasalanan, malapit noon. Hallelujah. Ninisin niyo po sila ng kanilang mga kasalanan sa magitan ng banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, na ikaw ay napako ng dahil sa amin. Malapit ni Jesus, patawarin po sila, isulat yung kanilang mga pangalan sa lahat ng buhay. Yun po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, sa kapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, amen, and amen, and amen. Lahat na may sakit, ilagay yung kamay sa ulo, minamahal. Ngayon mismo, gagaling kayo. Sigurado yan. Basta may panampalataya ka, hindi bukas, ngayon na, gagaling ka. Hallelujah! Praise the Lord! Sumampalataya kayo. So, nagdali man na pastor, paglihas mo, dadalo dyan ang power, kapangyarihan man na Panginoon. Wala kayong sakit, atas ang dalawang kamay, naghihirap ka sa buhay, atas mo dalawang kamay. Pagkalipas sa ilang araw, lutas na ang kahirapan mo. Totoo yan. Dahil Ebanghelyo yan. Yan ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, mahal na Panginoon. So, nang dalangin ng aming nagalang pastor. Lahat ng mga nandito sa hapon ito, pagaling ang kalimang sakit. Cancer, leukemia, diabetes, mga dumaranas ng kahirapan sa pananalapi. Problema sa pamilya, ikaw maglutas. Sa pangalan ni Jesus. So the problems, hindrances, and diseases, oh Lord, we pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. At aking sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng virus, demonyo ng kahirapan, lumayas ka, ngayon din, anak ng Diyos, in Jesus' name, demonyo ng stroke, lumayas ka, sa pangalan ni Jesus, be healed, be healed, be healed, right now, in Jesus' name, problem be solved, in the name of Jesus, problem be solved, in the name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Magaling na ba kayo? Pinagpala ba kayo? Minamahal. Bilang tanda ta sa kamay, tinanggap nila pagpapala sa lahat ng bagay, pati kagalingan. Sumigaw tayo ng malakas sa liya. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, minamahal. Makabigay ko sa iyong puan ng mga baguhan. Huwag kayo alis na hindi kayo nagpabautismo. Magpabautismo kayo sa pangalan natin, mahal na Jesus.
Bago daw po announcement, awit na po yung mga nanay. Nakalimutan ko rin. Okay. Alam ko, nagugutom na kayo. Alam ko, gusto niya umuwi. Nakalimutan kayo na umawit sa mga nanay. Gusto niyo umawit sa mga nanay? May request kasi. Pasensya na po sa ating mga webcast viewers. Hindi po nakaawit yung mga mother. So tawagan natin mga mother. Umawit muna bago tayo mag-close in prayer sa mga announcements. Grabe, please, Sir Mark. Kindly. Tawagan natin mga mother. Lahat ng mother. Na mahal. Dito lang, dito. Kung di ka siya, hanggang dyan. Lahat ng mother po. Awit muna kayo isang awit. Habang sila po umakyat dito po sa ating pulpit, tayo po muna ay magpuri sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag at banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanpaman. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, yang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanpaman. O Diyos, salamat po, Diyos, salamat po sa kabutihan mo, sa kabutihan mo. aking Ang papupurihan mo. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanpaman. Upang makasama ang Diyos kailanpaman. Amen! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Talagang napaka-special ng ating mga ina, mga minamahal. Bagamat patapos ng banal gawain, binigyan pa rin ng pagkakataon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Now please welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, Baliwag City Outreach, ating mga ulirang ina, ilaw ng tahanan. Praise the Lord.
All my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running
You have been faithful, yes, you have. Oh man, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God bless you so much po. God bless you po sa mga beloved mothers. God bless you so much. Pagpalain kayo ng lubusan. Thank you so much sa iyong alay na papuri para sa ating malapit. God bless you, beloved mothers. Purihin ang ating malapit. Tunay po na tayo pinagpala sapagkat ang mga mother na mga Christians, ang kanilang mga supling ay pinagpala rin ng ating malapay ni Jesus. Palakpakan natin malapay noon. Amen? At ang mahal, bago sa ating mga announcement, mayroon po tayo special offering dahil yung ating pong hawak na halaga ay hindi po sapat para makabili tayo ng ating sariling generator. Yung generator po natin ay kilalan po natin. Hindi po tayo gumamit ng Meralco ngayon dahil lagi pong sumasabog yung mga mga kable sa init. Siguro nagka-problema yung mga rubber na mabalot ng mga kable ng kuryente. Hindi lang po dito sa atin. Sa iba-ibang dako dito ng Bulacan, marami pong sumasabog. Kaya ngayong linggo, para hindi po tayo maabalang gawain, hindi po tayo gumamit ng Meralco. Although may Meralco po tayo. Nakakabit si Meralco. Hindi natin ginamit. Kumarkila lang po tayo ng generator. Amen ba yun, mahal? Para hindi po matulad sa dati na pumutok. Wala kayo nag-arkila tayo kasi yung pera po natin na hawak, hindi pa po sapat para makabili tayo. Pero makakabili tayo. Hindi na po maglalaon. Malapakan natin, malapay na, amen? Makakabili po tayo. Nga lang, sa kasalukuyan, hindi pa po sapat yung hawak natin para bumili. Pero makakabili tayo. Amen ba yun, mahal? Alam ko, may mga Kristiyano dito na mga dalisay ang puso na they are willing to help the church in Baliwag to buy our own generator. At meron na po tahawak yung alang kulang pa. So, arkila natin dyan ngayon is 17,000. Arkila natin dyan. So, kuha po tayo ng special offering para pandagdag. Amen ba amin na mahal? Dahil ang mga binibigay po ninyo na tithe and offering, yan po yung mga expenses sa church, sa mga bayaran ng kuryente, mga expenses sa gawain, mga Bible study, lahat yan. Lahat po dito ang kailangan sa gawain, doon po yung napupunta. So, magdagdag po tayo ng special offering para sa ating generator na mahal. At nandiyan po ating special offering. Kindly, wag na po kayo mag-ikot. Pumunta na lamang po dito yung mayroong ibig sabihin, may pagkakataon. You have the extra blessing. Diyan lang po kayo tumayo, yung may special offering cloth, may hawak na ating minamahal na patiran. Tumayo lang po kayo dyan sa harap. Banda rito po kayo, minamahal. Yung mga may hawak. Pumunta lang po dito yung gusto magkaloob para sa ating special offering, para sa generator na inarkila natin. At manalangin tayo ng taos sa puso na alam ko
alam ko malapit noon, may special blessing sa inyo. Sigurado yan. May special blessing lahat na magkakaroon special offering para sa ating generator. Ang ating alkila dyan ay 17,000. Ngayon lang po sa araw na ito. Kasi baka pumutok na naman yung kuryente dyan, kaya nadala na tayo nakaraan, kaya nag-arkila tayo. Hindi natin ginamit yung Meralco natin. Kaya manalangin tayo na mahal, beloved Brother Bonnie Bitangkol, sa ating special offering na mahal. Special blessing po sa inyo. Magkalupo kayo, minamahal. Sigurado yan, ibabalik sa inyo yan maraming beses. Beloved Brother Bonnie. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher. Tayo pong dumalangin, minamahal, para sa ating mga special offering. Dakila at mapagpala po namin Diyos, Ama namin banal sa langit. Sa pangalan mo po, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po, pinakamamahal na Panginoon, sa lahat niyo pagpapala sa amin, pagbibigay ng aming pangangailangan. At sa oras po ito, sa aming pagkakaloob ng mga special offering, tanggapin mo po amin Diyos, magamit sa inyong banal na iglesia, at alam po aming pangangailangan, mahal na Panginoon, sa iyong banal na ubasan, sa pagsasagawa mga sa bawat pangangailangan amin Diyos, punuan mo po, kayo pong patuloy na magbigay, at patuloy po ibalik sa bawat isa yung mga anak na matapat na nagkakaloob. Amin Diyos, pagpalain mo po kami sa unang dalangin, beloved Pastor. Amin pong samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ay naman, magmarsa na lang po kayo. Ating naman ang kapatiran. At God bless you, minamahal. Malapakan natin ating malapit noon. Hallelujah, praise the Lord. Habang na-announcement tayo, kindly pakibilang yung ating special offering para malaman ng kapatiran kung magkano yung ating special offering. Pakibilang habang nag-announce tayo, minamahal, pakibilis lang, pakibilang para malaman nila kung magkano yung ating nalikom para sa ating rent, sa ating generator. At minamahal, tuloy-tuloy pa ating palambahan. Tuwing linggo, dito tayo, 9:30. Then, tuwing Merkules, 1:00, dito tayo. Overnight prayer, 8:00 ng gabi, dito po tayo. Tuloy-tuloy pa ating live streaming. Then, San Ildefonso, Bulacan. Sa Wednesday, may gawain po tayo doon. 1:00. Overnight prayer natin, 7:00. Sa San Ildefonso, linggo, 10:00. Tuloy-tuloy po yan ating gawain. Marami po tayong Bible study halos araw-araw, minamahal. Kaya napakadami po natin gastusin. Pero
Sino ginagamit ng Malapinoon? Ang inyong katapatan sa paglilingkod sa Malapinoon. Amen? Kaya wag po tayo magsawa, mapagod. Sabi ng Biblia, sa tamang panahon, tayo ay aani kung tayo hindi manghihimagot. Pasensya na po kayo, medyo nahuli na-late po ang ating gawain, medyo natagalan tayo, kasi nga, minsan lang naman po ito, pag Mother's Day, natural, tayo po yung nagsa-celebrate, dahil pinagpalap tayo, meron tayong beloved Mama Dear, Assistant Pastor, na isang huwarang ina. Hindi lamang sa mga anak, kundi sa church, huwarang ina. Malapakan natin, malapakan noon. Amen? Uriyan natin ang Pinoon. At kung wala po na po nakalimutan, kindly na 8,000 plus ha? po. 8,000. O, 8,000 po yung ating nalikom. 8,000 para sa ating genset. Arkila. Ang ating Arkila ay 17,000. So may balance pa tayo na magkano yun? Ha? Magkano? 9,000. O 9,000 pang kulang, na mahal. So, bahala na malapin nun kung sino pa gusto sumagot. Sagutin natin. Kung mayroon gusto sumagot, ay kulang pati 1,000 sa Arkila natin. Doon sa dyan. Yun naman na hindi pilitan. Yung may gusto lamang sumagot. At sure yan, ang Diyos ang magbabalik sa inyo ng maraming beses. Puro naman ang Pinoon. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved preacher, Brother Herman Villar, sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo. Puri natin malapit. God bless you po sa ating beloved Lord and Preacher. At tayo po ay magnalangin sa ating iwag tatapos. Opo dakila naming Ama Diyos, na magpapray sa lahat, sa maraming pangalan ni Jesus, sa unang dalangin namin beloved Pastor Ruli Estrada Almeida Malapinoon. Narito po kami nagpapasalamat Malapinoon sa natapos ng panambahan sa iyo Malapinoon. Umpisa sa MC na inilingisan Malapinoon, sa pag-awitan mo Joy Paul, sa mga solemn songs, sa mga naghahayag ng buhay na patotoo. Maraming salamat Malapinoon. At sa mga matatapat mong anak, Malapinoon, sa maawitin ng Beloved Choir, Malapinoon, sa pagkilos mo sa aming kaligtaan, Malapinoon, maraming salamat, Malapinoon, at sa aming pansamantalang paghiwalay kung paano yung kami dinako, ligtas sa lakong ito. Ganun din po sa aming pag-uwi. Ingatan bawat isang Malapinoon, at sa mga kapatiran na hindi po nakadalo, Malapinoon, ibalik mo po kami sa sunod na gawain, na sama-sama lahat o kay papurihan, pasalamatan, sa matamis, at pangalan ni Jesus, tumasama talaga. Jesus, God bless you, mahal. God bless you so much. We love you so much. There is Jesus. Loves you more.